Mga ka-viewers, meron po tayong blouse dito. Kukunin lang po natin ang sukat at iibahin po natin yung kayarian niya o yung design niya. Napanood nyo na po yung iba naming video at makikita po ninyo kung paano po kami gumawa ng pattern. Ito po, tulad ng dati ay nilalagyan po natin yung pin, ang mga magkakatapat. At hindi ko na po ito ipapakita pa po lahat at masyado pong hahabang aming video. Panoorin nyo na lang po yung video namin kung paano po ang madaling paraan ng paggawa ng pattern ng polo. At pwede po yun sa lahat. Sa blouse, sa short, at sa kung ano pa pong nais nyo pong gawin. Mga ka-viewers, ito na po, nakagawa na ako ng pattern at naibakat ko na rin po ito sa tela. At ito po yung back, ito po yung front. Ang front po natin, dahil maliit ang ating retasong tela na gagamitin, ay kulang na po ito ng pantaas. Kaya ang ginawa ko po ay binakat ko dito yung kulang na taas ng front. At ginuhit ko na rin po itong bias para sa gagamitin natin para sa kilikili na pambayas natin. At ito po yung sa ruffle ng neckline. At ito na po ang gagawin natin sleeve na ruffle. At ito rin po yung kalahati ng taas na kulang. At gumawa na rin po ako ulit ng pambayas para kung kukulangin ay meron po tayong extra. Tatabasin ko na po ito at pagkatapos ay tatahiin na. Ngayon po ay umpisahan na nating manahi. Pagdidikitin muna natin itong balikat ng harap at balikat ng likod. Pagkatapos po nito ay i-edging ko muna at saka po itatop stitch. Na-top stitch na po natin itong balikat. Ngayon naman ay ipiprepare na natin itong ruffle para sa leeg. Ito, tinahi ko lang itong dulo ng gagawin nating collar na yung pinaka-ruffle ng neckline. Ginupit ko. Tapos, babalik ta rin. At ngayon, tatahiin ko na dito. Ito po, tatahiin ko na para ito po ang isi-shearing natin. Natahi ko na. Natahi ko na po ito. Ngayon, yung nasa ilalim na sinulid, yun po yung hahatakin natin para ma-shearing. Ingatan nyo lang po ang paghatak dahil napuputo lang sinulid kapag po mabilis nyong hinatak. Ito po, naipin ko na po yung ruffles. Ngayon po ay tatahiin na natin to sa makina. Natahi ko na po yung ruffles dito sa leeg. Ngayon naman ay kakabitan natin ng bias. Ito pong bias ay itutupi ko para po madaling ikabit at madaling itahi. Hindi
Hindi ko pa po diniretso yung bias dito kasi maglalagay po tayo ng string. Ito yung parang pinaka-ribbon dahil sa open po yung ating harapan ng blouse. Kaya ito po ang magsisilbing ribbon niya para sumara. Tapos, itutupi ko lang po ito para matahi, para pinakasarahan niya. Baligtarin ko para mas madali po makita. Ito po yung pinaka-mark ng center natin. Bali, magiging ganyan po ang labas, oh. Ganyan. Tapos, tutuloy na natin to para sa pagtupi natin dito sa harapan. Pero ikakagat muna natin to sa face, sa bias. Para makinis. Bali, magiging ganyan po ang itsura. Ayan po siya. Tapos, ipapasok ko po dito. Tapos, itutuloy po natin tong pinakabayas at tatahiin. Bago natin to itupi, bago natin to tahiin tong itop stitch yung bayas, gugupitan mo po muna natin to. Ito po, nagupit ko na tong bayas at ngayon ay itatop stitch na natin. Sasabay ko na po itong nasa harapan para dire-diretso po yung pag-top stitch. Ito po at natahi na natin tong collar na i-top stitch na natin. At ito na po yung pinaka-ribbon niya. Ang gagawin naman natin ngayon ay ang pagdudugtong nitong front na itaas at yung sa ibaba. Para maganda naman tignan ay gumawa ako ng pocket cover. Ayan, tatahiin dito. Simpleng-simple lang. Tatahiin, babaliktarin at saka lalagyan ng top stitch tsaka ikakabit. Ngayon naman, naikabit ko na po itong pocket. Ididikit na po natin, ikakabit na natin dito sa harapan. Ilalagay lang natin dito sa sentro ng front na ibaba. Lagyan natin ng pin at saka na natin tatahiin. I-edging ko po muna to at saka natin itatop stitch. Ito na po siya. Ito po, inayos ko na at nagsukat na po ako rito ng 5 cm. At ito pong natitira na haba ng armhole o ng kilikili ay 3 times po ang magiging haba niyan sa gagawin nating ruffles na ikakabit po dyan. Ito po, gumupit na ako at nilagyan ko na rin po ng korte. Tatahiin na po natin. Tinahian ko po muna ng isang pasada para mas madali po siyang tahiin.
Pagka ayan po natahi na, ngayon papasadahan na natin po rito ng 2 beses para po sa shearing. Dahan-dahan lang po ang paghila dun sa sinulid para po hindi mapigtal. Sisiring ko muna to at ikakabit na po natin sa manggas. Ito po, at naipin ko na yung waffles para dito sa magiging pinakamanggas natin. Pareho ko na po yan naipin. Tatahiin ko na po. At yung paglalagay ng bias ay katulad rin po nitong sa leeg natin. Na-close na po natin yung gilid, naikabit na natin yung manggas, na top stitch na po namin. At ngayon, ay yung laylayan naman ang itutupi. Mga ka-viewers, tapos na ang tinabas natin na retasong tela kanina. At ngayon po nagawa din naman natin ang paraan kung paano natin pagkakasyahin yung retaso natin na tela. Sana po ay naibigan ninyo at maraming salamat po. Panoorin nyo rin po ang mga video po namin na maganda rin po at madali rin po mga paraan ng pagtahi. Maraming salamat po uli.